Well, mga kapopong, maagang pumasok si Jimwell Pacquiao sa mundo ng professional boxing na may dalang determinasyon. Bagamat kilala ang kanyang apelyido sa sport, malinaw sa kanya na kailangan niyang patunayan ang sarili gamit ang sariling kakayahan. Hindi naging madali ang kanyang simula, ngunit agad niyang ipinakita ang kahandaan sa kanyang unang pagsabak bilang professional fighter. Sa kanyang unang laban, nakaharap niya ang isang Amerikanong may karanasan sa bare-knuckle fighting. Sa mga oras na nagsimula ang sagupaan, kapansin-pansin ang pagiging maingat ni Jimwell. Hindi siya padalos-dalos sa pag-atake. Sa halip, inuna niya ang pag-aaral sa galaw ng kalaban, sinigurong kontrolado ang bawat hakbang at suntok. Ang kanyang footwork at timing ay naging susi upang maiwasan ang panganib at makahanap ng tamang pagkakataon. Habang tumatagal ang laban, mga kapupong, mas naging kumpiyansa siya. Unti-unting lumalabas ang kanyang lakas at bilis, dahilan upang siya ang magdikta ng daloy ng sagupaan. Maraming tagamasid ang nakapansin ng kanyang disiplina, lalo na sa balance ng kanyang opensa at depensa. Sa huli, napilitan ng referee na itigil ang sagupaan dahil hindi na epektibong makasabay ang kanyang kalaban. Doon niya nakuha ang kanyang unang panalo bilang professional boxer. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Jimwell ang kanyang pasasalamat sa kanyang team. Para sa kanya, ang panalong iyon ay hindi katapusan kundi simula pa lamang. Aminado rin siyang marami pa siyang kailangang ayusin at pagbutihin. Ganito rin ang pananaw ng kanyang mga coach na patuloy siyang ginabayan upang mas mahasa ang kanyang kakayahan. Anyway, mga kapupong, tunay na pinaghandaan ni Jimwell ang laban na ito. Mas pinaghigpitan ang kanyang routine mula sa conditioning hanggang sa technical skills. Layunin niyang maging mas handa sa kanyang susunod na laban. Sa mga oras na naghahanda siya, makikita ang kanyang dedikasyon. Paulit-ulit na ensayo sa jab, depensa at galaw sa ring. Ang kanyang ikalawang laban ay naging mas malaking pagsubok. Hindi na lamang ito tungkol sa pagpapakita ng potensyal, kundi patunay na kaya niyang panindigan ang kanyang unang tagumpay. Maraming fans ang naghintay kung maipagpapatuloy niya ang magandang simula. Well, mga kapopong, sinabi ni Jimwell na pinipili niyang manatiling kalmado at nakatuon sa kanyang goal. Hindi niya ikinakaila ang pressure, ngunit ginagamit niya ito bilang inspirasyon. Para sa kanya, mahalaga ang sariling pagsisikap kaysa sa anumang inaasahan ng ibang tao. Sa pagdating ng laban, mas naging kapansin-pansin ang kanyang kumpiyansa. Sa mga oras na nagsimula ang sagupaan, agad niyang ipinakita ang mas agresibong approach, ngunit nananatiling maingat. Naging palitan ng aksyon ang laban, ngunit hindi siya nawala ng kontrol. Mas malinaw ang kanyang improvements, mas mabilis ang kanyang reaksyon at mas eksakto ang kanyang mga suntok. Sa bawat round, nakikinig siya sa kanyang corner na nagbibigay ng malinaw na plano. Actually, mga kapupong, ang ganitong uri ng laban ay kumikita ang isang boxer ng 5,000 hanggang 10,000 dolyares. Ngunit para kay Jimwell, hindi pera ang motibasyon. Well, alam naman natin kung gaano nakayaman ang pamilyang Pacquiao, kaya't mas pinapahalagahan niya ang disiplina, passion at ang pagkakataong gumawa ng sariling pangalan sa boxing. Anyway, mga kapupong, muli niyang naipakita ang kanyang kakayahang tapusin ang laban ng maayos. Isa itong mahalagang hakbang sa kanyang career na nagpatibay sa kanyang imahe bilang rising boxer. Patuloy siyang magtatrabaho upang mas gumaling at bawat laban ay itinuturing niyang aral. Hindi minamadali ang kanyang pag-angat, kundi dahan-dahang pinatatag ang pundasyon. Sa tulong ng pamilya, fans at team, patuloy siyang sumusulong, handa sa iba pang hamon at patuloy na bumubuo ng sariling pangalan sa mundo ng boxing. Well, mga kapopong, muling naging usap-usapan sa iba't ibang panig ng bansa ang issue ng political reform, partikular ang matagal ng diskusyon tungkol sa political dynasties. Isa sa mga patuloy na nagbibigay ng kanyang pananaw dito ay si Pasig City Mayor Vico Sotto, na hayagang sumusuporta sa panukalang batas na naglalayong magbigay ng mas fair na oportunidad sa public service. Sa isang serye ng public consultations na dinaluhan ng mga opisyal at mamamayan, sinabi ni Sotto na ang panukalang batas ay hindi dapat tingnan bilang pag-target sa iilang pamilya. Sa halip, ipinaliwanag niya na ito ay para sa mas malawak na layunin, ang ayusin ang sistema kung saan madalas na umiikot lamang sa iilang grupo ang kapangyarihan. Para sa kanya, mahalaga na mas marami ang magkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod, hindi lamang ang mga may kilalang apelyido o matagal ng koneksyon sa politika. Binigyang diin din niya na ang issue ay hindi personalan kundi usapin ng sistema. Sinabi niya na may mga pagkakataon na ang public resources ay nagagamit sa paraang nakakatulong upang mapanatili ang impluensya ng ilang grupo sa mahabang panahon. Dahil dito,
Iginiit niya ang kahalagahan ng transparency at accountability upang masigurong ang pondo ng bayan ay napupunta sa tama at kapaki-pakinabang na mga proyekto. Ang panibagong lakas ng usapin ay may kaugnayan din sa matagal ng probisyon ng konstitusyon na humihikayat ng regulasyon laban sa political dynasties. Sa kabila nito, ilang dekada na ang lumipas ay wala pa ring ganap na batas na naipapatupad sa buong bansa. Dahil dito, patuloy pa rin ang sitwasyon kung saan ang magkakalapit na magkakamag-anak ay sabay-sabay o sunod-sunod na nasa pwesto. Sa kabila ng kanyang pinagmulan, nilinaw ni Soto na hindi ito dapat gawing personal na usapin. Para sa kanya, ang mahalaga ay mapalakas ang democratic processes at mabigyan ng pantay na pagkakataon ng lahat ng kwalipikadong Pilipino na nais maglingkod bilang leader sa kanilang komunidad. Kasama rin sa mga sumusuporta sa panukala ang ilang mambabatas, kabilang si Risa Hontiveros. Sinabi niya na halos 4 na dekada nang sinusubukang maisulong ang ganitong uri ng batas. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang mga konsultasyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap upang maisakatuparan ang isang mahalagang layunin na matagal nang nais maabot. Nagsimula ang public consultation sa Pasig at inaasahang magpapatuloy sa iba pang bahagi ng bansa. Layunin ng mga ito na marinig ang iba't ibang pananaw mula sa mamamayan, eksperto at mga lokal na opisyal. Para sa mga mambabatas, mahalaga ang ganitong proseso upang matiyak na ang mabubuong batas ay naaayon sa tunay na pangangailangan ng publiko. Batay sa ilang pag-aaral, marami sa mga Pilipino ang nagpapakita ng suporta sa ideya ng pag-regulate ng political dynasties. Bagamat may ilan pa ring nagdadalawang isip, hindi maikakaila na lumalakas ang panawagan para sa mas fair na sistema ng pamamahala at eleksyon. Anyway, mga kapopong, ang political environment sa bansa ay patuloy na nagbabago. Sa mga oras na lumalabas ang mga usapin tungkol sa transparency at accountability, mas nagiging bukas ang publiko sa mga plano na maaaring magbigay daan sa mas maayos na pamamahala. Sa panig ni Soto, malinaw na ang kanyang paninindigan ay nakaangkla sa pagsusulong ng transparency, maayos na paggamit ng data at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Sa kanyang panunungkulan, ilang reforma na rin ang kanyang isinulong upang mapabuti ang serbisyo publiko at gawing mas accessible ang mga programa ng pamahalaan. Gayunpaman, mga kapupong, hindi lahat ay sang-ayon. May isang councilor sa Pasig na nagsabi na handa siyang tumigil sa politika sakaling maipasa ang panukalang batas. Ipinapakita nito na ang issue ay may direktang epekto sa mga taong kasalukuyang nasa serbisyo at hindi lamang ito theoretical na usapin. Sa kabila ng magkakaibang opinyon, marami ang naniniwala na mahalaga ang pagpapatuloy ng ganitong diskusyon. Sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap, mas nagiging malinaw kung ano ang mga pagbabago na kinakailangan upang mapabuti ang sistema ng pamahalaan. Well, mga kapopong, nananatiling simple ang mensahe ni Soto. Ayusin ang sistema, hindi ang targetin ang mga individual. Para sa kanya, ito ang susi upang mas mapalakas ang tiwala ng publiko at mabigyan ng pagkakataon ng mas maraming Pilipino na maging bahagi ng pamumuno. Habang nagpapatuloy ang mga konsultasyon at pag-aaral, unti-unting nahuhubog ang direksyon ng panukalang batas. At sa patuloy na pakikilahok ng mamamayan, umaasa ang marami na balang araw ay magkakaroon ng mas fair, mas bukas at mas makatarungang sistema ng pamamahala sa bansa.